Good morning guys. Advantage ng naka-EV. Sasaksak mo sa gabi. Tapos tuwing umaga, full charge ka na pag aalis ka. Punta tayo ng Bataan ngayon guys. At habang papunta tayo doon, sasagutin ko yung mga madalas niyong tinatanong sa amin about sa aming BYD Seagull. Let's go! Continue for 2 kilometers. Hi guys! So sasagutin natin yung mga common questions na tinatanong sa amin, personal tsaka sa comment section about dito sa aming BYD Seagull. First question. Ano ang range ng BYD Seagull sa isang full charge from 100%? According din sa NEDC, ang range nito ay 300 kilometers. Pero tulad ng kahit anong kotse, lahat yan ay apektado ng several factors. Pwedeng magbago dahil sa speed, terrain, saka traffic. So sa speed, kita nyo naman doon sa last video namin, pumunta kami La Union. Ang bilis ng takbo namin sa expressway, lagi kaming naka 100 kilometers per hour sa expressway. And parang ang total range lang na inabot namin nun ay 220. And kung titignan nyo naman, nung nag-Ilocos kami, mabagal ang takbo namin, 70 to 80 na kami sa expressway. Almost 330 or lumagpas pa ng 330 yung range namin. And next, yung terrain. So syempre, pag pangit kalsada, maraming paahon, rough road. So syempre, kakain din ng range yan. So tulad nung Baguio, malapit na yung Baguio sa amin, 200 plus kilometers lang. Pero since pataas siya, yung 100% namin, parang mauubos na, paakyat lang ng Baguio na 200 kilometers. Pagpababa naman, madadagdagan yung range nyo dahil sa regenerative braking ng mga electric vehicles. So kahit 1% ka na lang, sabihin natin, pababa ka ng Baguio, madadagdagan ka pa ng mga nasa 5 to 10%. So ang laking tulong nun. So lastly, yung traffic. Syempre pag sobrang heavy ng traffic, madalas naka-idle yung kotse nyo, yung electric vehicle nyo. Hindi kayo maandar pero yung electricals nyo gumagana, yung sound system, yung aircon. Syempre kumakain din yan ng battery, ng range. Also yung kaka-stop and go nyo, hindi siya efficient kasi puro kayo accelerate, preno. Yung energy na convert into heat. So maraming nasasayang na kuryente pag traffic. Magkano po ang BYD Seagull? So di ako ahente guys, pero ngayon 2026 alam ko nasa 938,000 pesos na ang BYD Seagull. Pero no October 2024 nung nag-release to, may offer sila pag nag-reserve ka, may discount ka na 40,000 pesos. So ang kuha namin ay 898,000. And depende na lang yan sa offer ng mga banks nyo or in-house. Depende sa credit limit nyo, pwede kayo makipagtawaran. Pero ang naging offer sa amin ng bangko namin ay 200,000 ang down payment. And ang monthly namin ay nasa 16,000 pesos. Free yung first insurance, 1 year. And yung ibang taon, kami nasasalo. Meters. Turn right toward North Luzon Expressway, E1. Hindi yan naka-DC. Saan na yung GBT dyan? So guys, bagong-bago lang to dito sa may Total, Apalit, and Lex northbound. So may isa dito AC,
And ngayon lang ako nakita ng fast charge para sa GBT. So alam po, wala pa isang linggo to dito eh. Yung bago yan guys. Ngayon lang ako nakita yan. So as of now, last day ngayon, March 29, lahat ng AC Mobility libre ang charging. So kaya kahit 80 pa tayo, nag-charge na tayo dito. Saan, gaano katagal, at magkano mag-charge? So yung unang option nyo guys, papa-install nyo yung 7 kilowatt na wall charger. Binigay yun ni BYD. So itong si Sigal, nasa 4 hours siya para ma-full charge. And around 500 pesos. Ang next option nyo is yung mga free charging. Meron yan sa SM. According sa SM guys, maximum of 3 hours lang para maka-charge din yung iba. Robinson, so isasaksak nyo lang, automatic na yun. 7 kilowatts din yun. Around 4 hours din. May mga free din sa offices. Marami sa Makati BGC. And yung office niya, ang nagre-record, free mag-charge sa kanila. So minsan nakakalibre akong charge doon. And yung isang option, yung portable charger. Yung libre ni BYD, 1.7 kilowatts lang yon. Ang importante doon, isasaksak nyo siya sa grounded na outlet. Inaabot yun ng 15 hours maximum para ma-full charge to. And kung hindi naman grounded yung outlet nyo, pwede nyo gamitin yung mga extension cord na heavy duty. Pwede nyo i-clamp sa bakal na rod para magka-grounding kayo. So napakita ko na yon. Ito siya. Iwan ko yung link dyan sa baba kung gusto nyo. And lastly, yung mga ganito paid charger. So isa to, yung Evro by AC Mobility. Ginagamit ko yung app nila para makahanap ng mga chargers. So ang rate nila ay 28 to 35 pesos per kilowatt. And inaabot tayo ng 1,000 pesos kapag sobrang palobat na tayo. And around 1 hour para mag full charge. Usually, 50% nila ay 30 minutes. Meron din guys mga gas station na may DC fast charge. So, bigyan ko yung example yung sa Petron Marilao, yung Shell Rosario. Sea Oil sa San Fernando, PTT Lucena. May fast charger din doon. So, marami pa dyan guys. Mamaya i-discuss ko yung mga applications na ginagamit ko para makahanap ng mga charger. Magkano naman ng PMS? So sa amin guys, nakadalawang PMS na kami. Yung first PMS, naka 2,500. And then after a year, second PMS natin, naka 4,300. Kasi may pina-add tayong labor. Bumili tayo ng cabin filter para sa aircon natin. Tapos may baon tayong windshield wiper, pina-install din natin. So may mga additional labor yon. So parehas yun. Nag-check din ng preno, naglinis, nag-rotate ng tires, nag-check ng wirings. Also yung battery health pala natin nasa 98.9% as of last PMS. And okay na okay naman siya dahil 1.5 years, parang nag-degrade pa lang tayo ng 1%. So hindi pa naman apektado yung range natin. So konti lang yung ginagawa sa PMS pag mga EVs, kaya gano'n siya kamura. Wala namang gaanong moving parts to. Pero no idea ako kung magkano PMS ng mga ICE vehicles. So comment nyo dyan sa baba yung may mga ibang kotse dyan. Kamusta po ang driving kapag paahon at sa expressway? So yung paahon guys, lagi ko nababasa yan. Kung kaya ba umakyat ng Baguio, kamusta ahonan. So lahat naman ng brand new na kotse ngayon, kahit mababa displacement, kahit 1.0 yung makina nyo, kayang-kaya naman umahon sa Baguio nun. Pero sa totoo lang, yung EV, mas malakas siya sa ahonan since instant yung torque niya. Yung kahit wala kang buwelo, nakastop ka sa gitna ng slope, kayang-kaya niyang umakyat.
And sa expressway naman, I-expect nyo na yung kung gaano kaingay yung mga regular na hatchback sa kalsada. Hindi naman tayo kasi malaking kotse. Maliit lang to. Hatchback lang. So yung suspension hindi gaano maganda. Yung noise pumapasok talaga sa loob. And ito, nasa SCTEX tayo ngayon. Takbong 90. Pakinggan nyo na lang. So yun lang. Tahimik yung loob. Pero dahil wala nga tunog yung makina, mas maririnig mo yung mga gulong ng kotse sa labas. Yun lang, may bayan. Arriving at destination. Head southeast, then slight left. Slight left, then you will arrive at your destination. So dito na tayo guys sa Coral View Beach Resort, Bataan. 51%, tapos yung tinap up natin kanina dun sa may free charging, 18% lang yon. So total of 69% para sa 188 kilometers. So dito sa Coral View Beach Resort sa Bataan, may charging station sila dito. Tesla sa BYD. Papaalam mo na kayo pero 220 pesos per hour yung bayad. Ano yung mga issues na na-encounter nyo sa unit nyo so far? So yun guys, yung unang-una na madalas nyo itanong sa akin, yung about sa aircon. Kwento ko, yung aircon namin, nung after ilang months pagkakuha namin, napansin namin, pag naka-idle tulad nito, hindi lumalamig. Tapos, pag sobrang heavy ng traffic, maaraw, bumubuga yung blower pero walang lamig. So, ang ginawa namin, dinala namin sa BYD Greenfield, parang naka tatlong balik ata ko kasi need nila i-test yung issue at ma-replicate nila. So, na-replicate naman nila. Within a week, pinalitan nila yung compressor. Libre naman. Simula nung napalitan, 1 year na rin halos, malamig na. Hindi naman na bumabalik yung issue dati. So, baka yung mga naunang units lang. And balita ako sa mga bagong units, hindi naman nila na-experience yung issue. Iilan lang. So, number 2, siguro yung ilaw niya sa gabi medyo madilim para sa akin na malabo ang paningin. So, nagpapalit pa kami ng tint. May libre tong medium tint. Pinapalitan namin ng almost clear kasi ang dilim talaga sa gabi. Mahina yung ilaw para sa akin. Next is yung ground clearance. Medyo mababa yung ground clearance nito. Expected naman yun dahil hatchback lang to. Tapos may battery pa sa ilalim. Pero huwag kayong mag-worry, may cover naman yung battery niya sa ilalim. And pag pini-PMS, kine-check naman yon kung may butas ba o wala. Wala naman. Parang minor scratches lang. Matibay yun. Ayun, marami din tatanong nung sa plate. Nung binigay sa amin to 2024, binigay yung plate. Alam ko, bandang January 2025 na yun eh. Alam ko dahil Chinese car to eh. Isukat dun sa binigay na plaka sa amin ng Pilipinas. So, bumili pa kami ng plate holder. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo naman pabutasan yung plate number. Ganun ginagawa ng iba para makatipid. Ewan ko lang sa mga new units ngayon 2026, baka fit na yung mga butas. Baka nag-adjust na si BYD.
And lastly, parang medyo onti pa yung charging station sa Pilipinas. Hopefully by end of year, madami na. Tatry namin puntahan lahat ng pwede sa Pilipinas para makita nyo kung aabot ba si BYD Seagal sa buong Pilipinas. Serve na marunong ako dito eh. Di ba mag-11 na? Gumagaling na sila. Anong apps ang ginagamit mo para makahanap ng mga charging stations? So, gumagamit ako ng 4 na apps. Ito yung mga applications na ginagamit namin para maghanap ng charging station sa Pilipinas. Una tong Ivro. Gawa to ni Ayala. Ang maganda dito, kita nyo real time kung available yung charger, kung online, occupied, or sira. Halimbawa, available yung isa, occupied yung isa. Ito,
occupied yung isa. Sa may Camp John Hay. Kita nyo rin dito kung anong klaseng charger siya, DC or AC. Yung connector niya, CCS2 Type 2. Tapos may ilang GBT na rin dyan. Ang maganda rito, kalat-kalat siya. Meron na rin sa pinakatuktok ng Pilipinas. Yan, pagudpod. Kita nyo rin yung presyo. Doon, libre daw. 0 pesos per kilowatt. Dito, ito may bayad. 28 pesos. So, punta lang kayo sa app. Pag nandun na kayo, scan nyo lang yung QR doon sa mismong machine. Yan. Next, itong WeCharge. Once lang namin nagamit to dahil oonti yung stations nila. Meron sila sa NLEX southbound, bandang Valenzuela. Almost same lang din. Scan nyo lang doon. Next, itong Solarius. Itong Solarius ang maganda dito. Naka-install siya karamihan sa resorts and hotels. Hindi nyo naman kailangan mag-check-in dun sa hotel. Sabihin nyo lang mag-charge kayo. Pero para sure, tawagan nyo na lang din muna. Madali namang i-search yung number. Yan, example, La Casa Blanca. Available. Ito, offline. Kita nyo rin dito pag ginagamit currently. Ito, occupied. Yan, maganda yan. Yun nga pala guys, pag mag-charge kayo, planuhin nyo mabuti. Yung tipong kakain kayo, pagka-charge. Mag-stop over, pahinga, mag-grocery. Lalo pag long trips, para hindi nasasayang oras nyo. Ganun yung ginagawa namin. Kaya ito, Galaxy Go, maganda to dahil yung ilang charger nila ay nakalink sa mga cafes. Example, Kawayan Cafe. Yung mismong charger nandito sa restaurant. So, yan. Pahinga kayo habang nagcha-charge. Kain kayo habang nagcha-charge. Yan, mga cafe. Subic yan. Then, alam ko, maraming charger sa kanila yung naka-GBT. Pabor yan sa ibang brand ng Chinese EV dahil yung iba gumagamit ng GBT. And lastly, itong plug share. Dito sa plug share guys, pwede nyo i-filter to. Marami lang to dahil yung iba dito ay wall outlet lang. Yung regular outlet. Pero kita din naman dito kung naka type 2 or GBT. Ito, Solarius, type 2. Kita siya. Ito, FEJ Transient House. Personally, na-try na namin dito. Pakiusapan nyo lang may-ari. Yan, pinapagamit naman nila yung outlet nila para maka-charge kayo ng EVs nyo gamit yung portable charger. Kaya dapat dala nyo rin lagi yon. Yan, Robinson, Ilocos, SM, Type 2. To, wall outlet lang. Yan. Yan yung mga apps na ginagamit namin.